Dito pa kayo nagpa-canvas pa at hindi nila alam yung nangyayari sa amin. Sa huli, nagsiuwian ng mga guro at nag-iwan ng mensahe sa COMELEC. Sa susunod na eleksyon, hindi kami upo, walang gurong upo. Donald Castro, Patrol ng Pilipino. Hindi pa tapos ang bilangan ng mga boto sa Payatas Elementary School dahil sa pagsugod at pagwawala ng mga botante doon kagabi. Problema na rin kung paano tatapusin ito dahil ayaw nang bumalik ng mga teacher doon. Nagpapatrol George Carino. Isa si Mrs. Efrenita Miranda sa mga teacher na sinundo ng mga pulis para mailayo sa mga lumusob na botante sa Payatas A Elementary School sa kabila ng mahirap na karanasan kagabi. Binalikan pa niya kanina ang eskwelahan dahil siya ang officer in charge dito. Kailangan niyang sinupi ng mga election materials na naisalba sa pagwawala ng mga tao. Masama ang loob ni Mrs. Miranda sa kanilang COMELEC election supervisor. Dahil bago pa pala nagkagulo, tinatawagan na nila sa cellphone si Attorney Dina Valencia. Pero hindi pinansin ang paghingi nila ng sakulo hanggang nilusob na sila ng mga tao. Kasi hindi raw siya basta-basta sasagot. Kailangan daw sabihin kung sino yung tumatawag sa kanya. Sa panayam ng ABS-CBN News Channel kanina, sinabi ng tagapagsalita ng COMELEC na inasikaso nila ang problema ng mga teacher sa Payatas. This was reported to me late that night, and when I called the regional office, they had already dispatched someone to look into the matter. We scrambled really to be there for the regional office to send its representatives to see what the situation was and to bring it under control. Pero ang malinaw kay Mrs. Miranda, walang nagpakitang taga-COMELEC sa kanila. Sa cellphone lang niya nakausap kanina ang election supervisor nila. Kaya wala ng teacher sa eskwelahan nila na gustong umupo ulit sa bilangan sakaling itutuloy pa. Ayun ang problema. Wala na sigurong teacher na babalik dito. Pinilit namin kunin ang panig ng election supervisor. Pero hanggang sa uli, hindi namin siya nakita. George Carino, Patrol ng Pilipino. Sumunod na rin sa pagtataas ng presyo ng LPG ang mga kumpanyang Petron, Shell at Total. 1.50 ang idadagdag sa presyo ng bawat kilo ng LPG ng tatlo. Nagtaas hating gabi kanina ang Petron na sinundan naman ang Shell at Total kaninang alas 6 ng umaga. Una na namang nagtaas ng 5 piso kada kilo ng LPG ang LPG Marketers Association. Bunsod ito ng patuloy na pagtaas ng contract price ng LPG. Umakyat sa billboard sa EDSA Quezon City ang hindi pa nakikilalang lalaki. Nasa linya ng telepono si Dominic Almelor. Dominic. Yes, Karen, isa nga di pa kilalang lalaki ang umakyat sa mahigit 100 talampakang billboard. Dito yan sa northbound ng EDSA at kanto ng East Avenue. Mag-alas 5 kanina nang mapansin ng mga taga-MMDA na nasa tuktok na ng billboard ang lalaki at nakasteady lang ang lalaki sa dulo ng bahagi at ikinakampay lang ang kanyang mga paa. Makalipas ang isang oras, nagsipagdatingan na ang mga rescue team mula sa Bureau of Fire Protection sa Quezon City at Makati na may bit-bit na airbag at ladder. Kaya kapansin-pansin na mababa lang ang pader na bakod sa paligid ng billboard. Kung kaya't agad na makakapasok ang sino mang magtatangkang akyatin ng billboard. Karen, sa record ng security agency na namamahala sa lote kung saan nakatayo ang billboard, ito na ang ika-6 na beses na inakyat ang billboard na ito simula noong taong 2005. Natatandaan noong 2005 may isang babae na nakabitaw sa pagkakalambitan pero nasalo ito ng airbag ng rescue team. At nitong nakarang taon nga lang ay matatandang isang lalaki naman na problemado ang umakyat at matagumpay na na-rescue at binigyan pa nga ito ng trabaho ni MMDA Chairman Bayano Fernando. Karen, napadaan din kanina si Quezon City Councilor Janet Babes Malaya at sinabi niya sa atin na sa kanilang session sa konseho ngayong Lunes ay ipapasa niya isang ordinansa kung saan i-require ang mga may-ari ng billboard na lagyan ng solidong bakod ang pinakapundasyon ng bawat billboard para hindi na ito maakyat pa ng sino mang magtatangka. Nakaakyat na ang ilang member ng rescue team sa billboard at hindi pa sila makalapit at nakaantabay pa rin tayo dito kung magiging matagumpay nga ang pag-rescue sa lalaking umakyat dito sa billboard. Karen? Dominic, wala bang isinisigaw ang lalaki kung anong hinihingi niya para siya bumaba? Hanggang sa mga oras na ito, Karen, masyadong mataas yung billboard at hindi natin marinig kung may isinisigaw ito. Pero sabi ng mga nakakita kanina bago ito umakyat ay nagsasalita ito mag-isa. Pero wala namang sinasabi kung anong hinihiling nito hanggang sa mga oras na ito. Alright, maraming salamat. Dominic Almelor. Isang 7 taong gulang na bata ang di sinasadyang nakulong ng halos 9 na oras sa isang pawn shop sa Sampaloc, Maynila. Nagpapatrol Gretchen Malalad.
Alas 9 kagabi, kinilabutan ng mga residente nang makarinig sila ng hagulgol ng bata sa loob ng pawn shop na ito, sa kanto ng Blumentritt at Santo Tomas Street sa Sampaloc, Maynila. Nang kanilang silipin, nadiskubre nilang ang 7 taong gulang na si John Eddie Diaz pala ang umiiyak. Takot na takot si John, lalo't alas 6 pa lang ng hapon kahapon nang makulong siya sa loob ng gate. Letter L ang hugis ng harap ng sanlaan, kaya hindi napansin ng mga kawani ng pawn shop na nasa tagong bahagi si John at natutulog. Nalipasan na nga siya ng gutom at nakadumi na sa loob ng pawn shop. Pagkamat agad namang rumisponde ang mga pulis, hindi nila pwedeng sirain ang lock ng gate dahil pwede silang makasuhan. Natulog ba na dyan? Yan na loob. Yan na loob dyan. Dumating naman ang lolo ni John para bigyan siya ng pagkain. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang matanda pero tumanggi ito. Ayon naman sa mga residente, ang bata ay mistulang napapabayaan na at lagi nasa lansangan. Nakakulong na raw ang kanyang ama at ang ina naman ay maiba ng pamilya. Pag-aalas 11 na ng gabi nang dumating ang caretaker ng pawn shop para ito'y mabuksan. Kung napansin ko lang po, sir, bakit hindi ko palalabasin yung bata? So, may tumawag sa akin na yun nga, pauwi ako sa probinsya, sakto na sa expressway ako. Kaya pinano ko sa driver na kung saan yung pinakamalapit na pwedeng pag-transferan, babalik dito sa Maynila. Dumating din ang stepmother ng bata. Napag-alamang Martes pa ng gabi hindi umuwi si John. Hindi na sinampahan ng kasong illegal detention ng caretaker. Nangako naman ang mga kamag-anak ni John na babantayan na nila itong mabuti. Gretchen Malalad, Patrolang Pilipino. Sa Cotabato City, 500 pamilya ang nawala ng tirahan matapos lamunin ng apoy ang may 200 bahay pasado alas 11 kaninang tanghali. Mula sa Cotabato City, nagpapatrol, Lirio Bompat. Nataranta ang mga residente ng Rosary Heights 4 nang magliyab ang kanilang mga bahay dakong alas 11 ng umaga kanina. Kanya-kanyang bitbit ng mga gamit. Meron pang naglabasan sa kanilang bintana para makaiwas sa gahiganteng sunog. Agad namang rumisponde ang mga bumbero. Pero kung ano ang bilis nila, siya ring bilis ng pagkalat ng apoy. Wala nang magawa pa ang mga nasunugan kundi ang umiyak. Bigla lang lumaki agad yung apoy dyan sa likuran. Hindi po kami hindi namin alam na may sunog na. Yung kapitbahay namin nagsabi na may sunog na po sa likod. Walang patid ang pagbomba ng tubig ng mga bumbero. Lalo't ilang metro lang ang layo ng sunog sa ilang gasoline station. Sa desperasyon, ang lalaking ito iniharap ang Santo Niño sa nasusunog na bahay habang taimtim na nagdasal. Napula rin ang sunog pagkatapos ng 3 oras. Mahigit 200 bahay at mahigit 100 milyong pisong halaga ng ari-arian ang naabo. Nagsisiksikan ngayon sa mga silid-aralan ng Quimpo Elementary School ang may 500 pamilyang